Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Alexandria Tansyongko, researcher mula sa Philippine Nuclear Research Institute. At ngayon, ipepresent ko po ang aming proyekto na may title na Application of Ionometallurgy for Recovery and Extraction of Copper from Artisanal Copper Gold Tailings o Pinoy Clay sa I-REAC. Ang main driving force ng aming project ay makikita nyo sa slide na ito. So, familiar naman po tayong lahat sa pagmimina po ng ginto, hindi po ba? So, karamihan sa pagmimina ng ginto ay nagaganap sa tinatawag na small-scale gold mine tailings na nakikita nyo lalo na dito sa litrato sa kaliwa. Tapos, hindi rin naman sikreto na gumagamit sila ng mercury at cyanide na alam naman nating toxic para sa environment. Tapos, dahil din dito, kailangan din na i-remediate o rehabilitate yung tailings na ito, tailings o yung basura. At ito rin ay nangailangan ng malaking budget. So, saan natin pwedeng kunin yung budget? Anong pwedeng solusyon? So, ang solusyon ay i-value add natin ang ating tailings. Sakto din na yung mga bato kung saan usually associated yung ginto ay meron ding mineral na classified bilang base metal sulfides tulad ng arsenopyrite, pyrite, chalcopyrite, sphalerite, pyrrhotite, and galena. Particularly, yung chalcopyrite, yung main source ng copper globally. At nung nakaraang project din namin ay nabisita kami sa ibang small-scale gold mines at nakita namin na yung copper content ng mga tailings o ng mga basura nila ay pwede pang i-extract. So bukod pa dito, problema din yung pagre-remediate ng tailings pero kailangan niya ng malaking budget at syempre, dapat din environmental friendly na sila. So, anong pwedeng solusyon? Number 1, ulit, i-value add yung ating tailings. At number 2, dapat yung method na ating gagamitin ay green at hindi dapat nakakasira ng environment. So, para mangyari ito at para makuha yung copper, di na dapat din tayo magiging harmful sa ating environment. So, naghanap kami ng green technology o green solvent at nakita namin na may isang klase ng green solvent na naging effective sa pag-extract ng ginto. So, kita nyo sa slide na ito na effectively niyang na-extract yung gold mula dun sa bato at gumamit sila ng tinatawag na deep eutectic solvent. So, itong ginamit nila ay effective sa gold pero hindi pa natin ito natatry sa copper. So, sa studies nila sa gold, nakita nila na yung paggamit ng deep eutectic solvent ay umaabot ng 80 times na mas mabilis kesa sa paggamit ng cyanide. So, ang paggamit ng deep eutectic solvent ay hindi lang mabilis, pero green technology din siya. So ngayong nailahad na nating lahat, ang mga objectives ng aming proyekto ay nakalista dito, pero in short, ang gagawin lang namin ay i-characterize yung lamang valuable metal sa tailings ng small-scale gold mines tulad ng copper, at also itetest din namin yung kapasidad o kung effective ba yung deep eutectic solvent sa pag-extract at pag-recover ng copper. So by now, nagtataka siguro kayo, ano bang laman itong deep eutectic solvent? Madalas ay gawa siya sa mga chemicals na biodegradable at malamang kilala nyo na or familiar kayo. So tulad ng nakikita nyo sa slide, tulad ng choline chloride na ginagamit sa poultry or pangkain sa manok, oxalic acid o yung pinanglilinis natin ng banyo, tapos ginagamit din dito yung urea o yung pampataba ng lupa at iba pa. So, ang good points ng DES o deep eutectic solvent ay number 1, wala silang lamang tubig so hindi na daming tubig kapag ginagamit na ito. At number 2, hindi siya regulated chemical. So, mas madali siyang bilhin at hindi nyo na kailangan ng kung ano na pang certificate mula sa mga government agency. So, ang pag-aaral na ito ay hanggang laboratory muna, laboratory stage lang. Bilang itetest muna natin kung magiging okay ba o magiging effective ba yung paggamit ng deep eutectic solvent para sa pag-extract at pag-recover ng copper. So ito yung flow chart. Basically, ipe-prepare yung DES, magli-leach tayo, magre-recover tayo, at lastly, i-data analyze natin yung magiging result. So yun lang po. Thank you very much for listening.